Guys, naalala nyo pa ba nung unang lumabas ang Grab at Uber dito sa Pilipinas? Marami yung natuwa, lalo na yung mga commuter na matagal nang naiinis sa tradisyonal na taxi. Kasi to be honest, hindi naman lahat ng taxi ay hindi maayos o yung mga driver ay hindi maayos. Meron din namang magagaling at maganda ang serbisyo. Pero marami din yung hindi nakagampanan yung kanilang serbisyo ng maayos. Bakit nga ba iniiwasan ng iba ang taxi? Guys, may mga commuter na umiiwas na talaga sa taxi dahil hindi dahil sa lahat ng driver, no? Pero dahil sa ilang paulit-ulit na karanasan. Una, may mga hindi sumusunod sa tamang pamasahe. Yan yung mga nangungontrata. Pangalawa, may mga tumatanggi sa biyahe o namimili ng pasahero. Siyempre, yung mga pag ayaw nila pumunta doon sa ibang lugar na yon, hindi nila sinasakay yung pasahero. Pangatlo, hindi maayos yung kondisyon ng sasakyan o mismong pagtrato ng ilang driver. Siyempre, yung iba mahina ang aircon, may ilang driver na hindi rin maayos, maaring baka lang naman kulang sa tulog or baka minsan nakainom, ganon. Hindi naman natin nilalahat, iilan driver lang yan. At nababalita nga yan sa ilang mga mainstream media noon. At sa paglipas ng panahon, bumaba yung tiwala ng mga pasahero. Kaya nung may dumating na bagong sistema, ito nga yung TNVS, mas malinaw, mas maayos at mas safe, marami yung lumipat. Kaya nang lumabas ang Grab at Uber noon, nagkaroon ng alternatibo ang mga commuters. At sa totoo lang, marami yung natuwa. Una, transparent sa presyo. Alam mo na agad kung magkano yung babayaran kung bago ka pa sumakay. Pangalawa, hindi rin sila namimili. So, kung available sila sa area, pick up agad. Walang pakiusap, walang tanggihan. So, pangatlo, mas maayos yung karanasan. Malinis ang sasakyan, mabango, malakas ang aircon, at meron pang star rating. At higit sa lahat, may safety features. Syempre, experience natin yan nung hindi pa tayo TNVS driver, pero ngayong TNVS driver na tayo for more than 8 years, yan na rin yung ating ibinabahagi o ginagampanan sa ating mga pasahero. Kaya kung isa kang TNVS driver sa panahon ngayon, tandaan natin, naging option tayo ngayon dahil mayroong nakita silang pagkukulang. Pero kung hindi natin iingatan ang serbisyo, baka tayo naman yung iwan ng mga pasahero kagaya na nangyari doon sa ilang taxi. At ang tiwala ng pasahero, hindi yan basta-basta binibigay. Pinaghihirapan yan. Kaya kung gusto nating ibigay o kung gusto nating magtuloy-tuloy sa ating biyahe, dapat tayo rin mismo ang rason kung bakit sila nananatili. Sa mga pasahero, ano po ba ang inyong karanasan sa mga taxi noon at ano naman yung makikumpara nyo sa pagsakay sa mga TNVS ngayon? Comment down below lang sa baba. At kung driver ka rin, tara, pag-usapan natin kung paano pagagandahin yung ating serbisyo. Maraming salamat. Paki-like, share, and follow. See you in my next video.